So she now has the new phone, which is very good. I like it, she likes it. Hey, hey, hey. And she gonna do the vlog with her new phone. I hope the image will be very, very nice for the viewers. So, ayun na nga mga langga, nag-birthday ang inyong lola. Char, makalula talaga. So, hindi ko akalain na iso-surprise ako ng cellphone, tsaka yung mga bagong damit, sandal, bag. Alam niyo yung mga langga na kada birthday ko, hindi man talaga ako nagse-celebrate, wala akong sinasabihan. Siguro mga ilang araw na bago nila malaman na birthday ko. Maliban na lang sa mga nakakalala sa akin, pini-PM nila ako para batiin ako. And then, hindi ko lang talaga na ano, napigilan yung sarili ko, super proud and happy na alam niyo yung taghirap talaga ako pagdating sa cellphone, hindi maganda yung cellphone ko, tapos yung cellphone niya nasira, so nagkaroon siya ng bagong cellphone, hindi rin maganda yung quality ng camera. So, gawa ng nakikita niya na porsigido naman ako sa pagba-vlog, sa pagvi-video, 'pag nasa labas kami kahit pagod, hirap, ang hirap kaya mag-video, ang hirap kaya mag-vlog. So, yun mga langga, siguro napilitan siyang bilhan ako ng cellphone. So, natutuwa ako as in I'm so happy. Thank you so much my love, Pedro. So, yun na nga mga langga, kinabukasan, ay hindi makatiis ang inyong lolo, nag-invite talaga kumain sa labas, kako sa kanya gumastos na siya ng sobra. So, ako kasi yung tipong tao na talagang, ako yung nagbibigay sa boyfriend, tsaka sa mga ewan ko, di ko alam. Noon kasi sa mga naging mga talaga, sa mga nagiging Pasko, ako talaga ang gumagastos, ako yung nagse-celebrate. Kumbaga, ako yung nagreregalo sa kanila, ako yung nagsu-surprise sa kanila, lalo na sa mga family ko, ako yung nagsu-surprise, ganyan. Hindi ako sanay na ako yung sinu-surprise. Pero sa kanya na-surprise ako. Actually, hindi ko sa kanya pinakita na naiyak ako or naluha ako. Talagang nasa puso ko na hindi ako iiyak. Tapos siguro nung pagkakinagabihan, talagang ano, habang natutulog na kami, napaluha ako mga langga kasi sabi kong gano'n, "Lord," sabi ko, "ang dami kong pagsubok sa buhay, ang dami kong pinagdaanang mga lalaki, mga lalaki, ang dami kong pinagdaanan, nagkaroon pa ako ng mga anak, kung alam ko lang talaga na na darating si Pedro sa buhay ko, eh, sana si Pedro na lang nagiging ama ng mga anak ko." Pero wala, sabi kong ganoon, tanggap ko na lang yung aking nakaraan. And blessed naman ako na nagkaroon ako ng mga anak sa Pinas. Dito nagkaroon ako ng bagong family at saka yun lang talaga sabi kong gano'n. Wala ko ibang pangarap kundi sabi kong gano'n, magkasama kami ni Pedro na mag-success in the future. Tapos para yung mga anak ko, hindi rin sila mahirapan sa kanilang kinabukasan. Siguro Lord, sabi ko ito yung way niya para sa akin na para pagdating ng araw makasama ko din mga anak ko. So yun na nga mga langga, ang dami kong drama. Actually natutuwa lang talaga ako, hindi ko lang mapigilan ng sarili ko na kahit sa ganitong sitwasyon, kahit sa ganitong kalagayan ko, may mga tao pa rin pala na tanggap yung aking nakaraan at pinapahalagahan ako kung ano man ako ngayon. Tapos alam mo yung respeto, talagang nararanasan ko yun sa kay Pedro, naranasan ko sa family niya. So yan mga langga, sa mga may papayo ko sa mga katulad ko na naghahanap ng katulad kay Pedro ko, since na European naman ang aking asawa, ay hindi po siya katulad ng ibang foreigner na mapagbigay sa buong pamilya mo sa Pinas. Hindi po siya, pero pagdating po sa asawa niya, sa anak niya, ganun po siya karesponsable, napakabait po niyang asawa at loyal. So kung gusto niyo po maghanap ng loyal na hindi po sakit sa puso palagi tsaka sa isipan, diyan na po sa mga Romanian. So, dahil po marami kasi dito mga, Pilipina na napag-asawa ng Romanian, halos 'yan po ang sinasabi na, hindi po sila talagang mapagbigay sa iyong buong pamilya sa Pinas. So, kung ikaw ay malakas pa, magtrabaho at 'yun ang isusuporta sa pamilya sa Pinas na naghihintay. Kasi nag-asawa tayo para may kasama tayo sa ating buhay, hindi para bubuhay sa buong pamilya natin na nasa Pilipinas. Yan lang yung maipapayo ko sa inyong mga langga.
And of course, wala na akong masabi sa ngayon. At sa next na episode ay binyag na ni baby. So abang-abangan po ang aking video niya upload kasi napapinyagan na po namin si baby sa Church Orthodox. At makikita natin kung ano yung procedure ng kanilang pagbibinyag. Salamat sa panonood.